Taong 1987 nang unang sumabak at nanalo sa politika bilang kinatawan ng unang distrito ng Bataan si Congressman Payumo. Dahil sa kaalaman at karanasan sa pamamahala, 3 ulit siyang nahalal bilang kinatawan. Pinagtiwalaan at kaagapay ng mamamayan ng unang distrito ng Bataan sa loob ng 12 taong panunungkulan. Siya ang nag-akda ng mga batas na nagpabago sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Si Congressman Tong Payumo ang ama ng Build Operate Transfer o BOT Law. Batas na nagbukas sa pribadong sektor at mga pribadong kumpanya na lumahok sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Bilyong dolyar na ang halaga ng mga naitayong infrastruktura dahil sa BOT Law. Patuloy na pinakikinabangan ang batas na ngayon ay hulmahan ng mga flagship program ng Administrasyong Aquino sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. Sa pamamagitan ng Basis Conversion Development Act na kanyang iniakda, muling nagamit ang mga abandonadong base militar sa Pilipinas at naging sentro ng ekonomiya at pag-unlad. Siya ang umakda ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA Act na nagbigay ng pagkakataon sa mas maraming trabaho sa pagdagsa ng mga namumuhunan sa Pilipinas. Thank you sa kanya kasi kundi po dahil sa kanya, sa mga batas niya, marami po siguro kayong mga kabataan walang trabaho. Siguro po kung wala itong Ecozone, nagtatrabaho po siguro ako ngayon sa Manila, malayo sa pamilya. Ilan lamang ito sa maraming makabuluhang batas na iniakda ni Congressman Payumo. Naging pangunahin sa kanya ang malasakit sa mga mamamayang nagtiwala at naghalal sa kanya. Ipinakita ni Congressman Payumo ang pagtupad sa kanyang pangako. Sa pamamagitan ng iniakda niyang National Irrigation Act na patubigan ang milyong ektaryang sakahan sa bansa. Kabilang sa napatubigan ang mahigit 16,000 ektaryang lupaing sakahan ng Bataan. Ang pinakamahalaga sa amin, kami po mga upland na farmers ay kailangan po namin yan dahil nakakapag-saka kami hanggang 3 beses po dahil alang-alang doon po sa mga patubig na binigay sa amin. Wala pong iba kundi si Chairman Payumo po, siya po ang talagang nagkuhan sa amin ng patubig. Sa pamamagitan ng kanyang Barangay Concrete Road and Multipurpose Pavement Act, 40,000 mga liblib na barangay sa buong bansa ang nalagyan ng maayos na kalsada. Bunga nito ang mabilis na pagluluwas ng produkto mula sa kanayunan, kabuhayan para sa mamamayan. May tanim ka, magpinya kung ano, madali na ang pagdala. Saka isa pa, marami na ang buyer. Si Payumo rin ang may akda ng magkakambal na Barangay Alternative Power Association o BAPA Act na nagpaliwanag sa komunidad. At National Water Wells Act. Mula sa 46% ng populasyon ng mahihirap sa kanayunan noon, nagkaroon ng malinis na tubig inumin ang mahigit 80% ng populasyon sa kanayunan ngayon sa pamamagitan ng National Water Wells Act ni Congressman Payumo. Maganda na ngayon kaysa noon dahil hindi na mag-iigib. May tubig na, may konekta na dito sa amin. Maayos na kalsada sa mga liblib na lugar. Infrastrukturang pangkabuhayan. Kasi ito malaki to, kumpleto. May parking, ang malaki, pagyari. Tsaka tabi na ng dagat. Marami siyang natutulungang mga walang trabaho. Mga batas na nilikha kaya napaabot ang serbisyong bumuhay sa komunidad.
Halimbawa dito ang Barangay Palili Samal, Barangay Tala, at Sitio Pulo sa Orani. Yung lugar namin noon, dati nga malungkot, madilim, walang ilaw, parang kumbaga, ang ilaw namin nung una, simbo, kung alam niyo yung simbo, digas. Tapos yung tubig namin talagang sinusunong, pinapasan, para lang makarating sa amin. Pero ngayon, nandyan na. Nandyan na sa lababo, nandyan na yung tubig. Tapos yung ilaw, pipindutin mo na lang, ito na liwanag. Nagpapasalamat kami ng marami kay Chairman Payumo na talagang, kumbaga, nagtiyaga siya. Dahil kung hindi niya ito pinagtiyagaan, palagay ko, parang tingin sa amin ng taga-ibang lugar, kami na yung pinakaaba na barangay. Siya nag-produce dito para magkaroon ng free-flowing. Ngayon, isang bahagi na nga ang daan lumitaw, napagawa niya ang kalsada. Ang dike, tulad nga ng kuryente, siya na talaga nagsimula rito. Sa kanya nakita yun talagang katotohanan na kahit na maglilis siya ng pantalon, lumulusong siya. Pupuntahan niya kung talagang alin yung talagang dapat na project. Ang tinitingnan ni Chairman dito yung sustainable, yung pangmatagalang pakinabangan ng tao, hindi yung mga panandalian lang. Matapos ang termino sa Kongreso, hinirang si Congressman Payumo bilang Chairman at Administrador ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sa loob ng 7 taong pamamahala niya sa dating base militar, mas nagkaroon ng tiwala ang mga dayuhang namumuhunan. Dumami ang trabaho at lumago ang turismo sa dating base militar. At sa kauna-unahang pagkakataon, nabigyan ng oportunidad ang mga Bataenyo sa pagbubukas ng Morong Gate ng SBMA. Oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Mas napabilis po ang transportasyon, wala Morong to Olongapo. And the other way, yung tourism po, nabuksan tong Morong Gate dahil yung beach resort natin dyan, nagamit lahat, nabuksan lahat. At saka yung trabaho po nadagdagan ng employment ng mga tiga-Morong. Malaking opportunity sa amin kasi malapit sa palengke. Mga mura ang bilihin, ang mga sasakyan, hindi na papatid yung biyahe. Kumbaga pag lumampas, may kasusunod na naman biyahe, mura ang pamasahe. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, kasama ang BCDA at CDC, nabuo ang Subic-Clark Alliance for Development o SCAD, na naging daan para maitayo ang Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX para pagdugtungin ang mga dating base militar. Taong 2011, nahirang siya ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III bilang chairman ng Bases Conversion Development Authority o BCDA. Dahil sa kanyang integridad, dedikasyon at husay sa pangangasiwa, ginawaran ang BCDA ng parangal bilang Most Admired Board of Directors ng prestihiyosong Asia CEO Awards. Hindi lang magaling na ekonomista si Congressman Payumo, pangunahin sa kanyang advokasya na maisalba ang nalalabing likas na yaman at kalikasan. Nakita ni Congressman Payumo ang ngit-ngit ng kalikasan at epekto nito sa pamumuhay ng mga apektadong residente. Hindi alam ng mga kasama namin kung saan kami pupunta. At kung di nabigyan ng ibang dadaanan yung tubig, baka sakali ito, sa simula to, mawawala na siya sa mapa. Kaya malaki rin para pagpapasalamat namin sa kanya na nabigyan kami ng magandang lunas dito. Malaki po yung tulong niya. Kasi hindi lang po kami yung natulungan, pati yung ibang barangay, malaki din po yung naitulong sa kanila. Hindi matatawaran ang paghanga ng mga katutubo ng Kanawan sa advokasiyang ito ni Congressman Payumo. Yung buhay namin, yung pusod namin, yung aming dyan nakaano sa kalikasan. No? Dahil kung wala ang kalikasan, kung hindi ito mababantayan ni Congressman yung Payumo, hindi maipupus yung pag-aalaga na yan, alang mangyayari sa aming kultura mga katutubo kasi mauubos na rin yung kabundukan. Ganito rin ang isinusulong na kampanya ni Congressman Payumo ngayon para maprotektahan ang kagubatan ng Bataan National Park.
Sinimulan niya at ginawang modelong komunidad ang Barangay Tala sa bayan ng Orani, Bataan. Noong nakaraang taon, tayo ay nagdaos ng Flora Adventure Hunt. We have shown the power of man, idea, and technology in protecting our environment. Naipakita po natin kung paano natin mapoprotektahan ang ating kalikasan. Kailangan po ang involvement ng lahat ng mamamayan sa tulong ng makabagong teknolohiya. Tinitiyak ni Congressman Tong Payumo na bawat isa ay may oportunidad na mapabuti ang kani-kanilang mga sarili sa pamamagitan ng edukasyon. Si Congressman Payumo ang nagtayo ng matatag na pundasyon sa sektor ng edukasyon ng lalawigan. Malaki yung nagawa ng school ng BPSU para ma-uplift yung education dito sa ating bayan. Direktang aksyon. Pagbabagong nadadama. Pangakong natutupad. Ang pangarap ng mamamayan naabot. Sa pagpapatuloy ng kanyang serbisyo sa mamamayan, muling ipinapaunawa ni Congressman Tong Payumo sa mga mamamayan ang tunay na kahalagahan ng boto. Sa aking mga kababayan dito sa Bataan, ang akin pong magiging programa ay kung paano natin mabibigyan ng trabaho at kabuhayan ang ating mga mamamayan, lalo na po ang kabataan. Pag ang tao ay may hanap buhay at may kabuhayan, siya po ay makatatayo ng sarili. Maibabalik ang dangal ng ating mga kababayan.